Super happy for sure ngayon ang Katniel fans dahil sa latest news ng idol nilang sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Sinabi kasi ni OG Diaz sa latest episode ng OG Diaz Showbiz Update sa YouTube na nagkausap daw sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo sa ABS-CBN Christmas Special na naganap last Tuesday sa Araneta Coliseum. Kwento pa niya, pumatok daw si Daniel sa dressing room ni Kathryn at may dalang flowers para sa dalaga. Matagal-tagal din daw nag-uusap ang dalawa at wala nga raw sa kwarto ang mami ni Kathryn Bernardo na si Mami Men Bernardo. If ever nga raw na totoong nagkausap ang Katniel ay magandang sinyalis daw ito at hindi man magkabalikan ay maibalik man lang daw sana ang friendship since 11 long years din naman ang kanilang relasyon. Wala pang pahayag si Kathryn at Daniel tungkol sa balitang ito at ang mas nag-react ay ang fans ng dalawa. Kanya-kanya sila ng komento. May mga advance na mag-isip at nag-speculate na baka raw magkabalikan ang dalawa. May mga tutol na magkabalikan ang Katniel at mayroon din namang nagsabing sana ay bigyan ng isa pang pagkakataon ni Kathryn si Daniel. Siyempre, tutol din ang Kathryn fans dahil ang gusto nila ay si Alden Richard ang makatuluyan ni Kathryn. Daniel Padilla pumusli sa dressing room ni Kathryn Bernardo. Oo nga, ito nga totoo ba to? Parang hindi ko pa to ma-validate kasi parang ano lang to eh. Ayan na pala. Ay! Bago ba yan? Bago ba to? Oo nga, baka mamaya kasi, ang hirap kasi ng ganyan, baka mamaya mga edits eh. Oo, parang kanya ba kahaba ang buhok ni Kathryn? And besides, parang hindi mo naman mapipicturean kung totoo yung kwento na, di ba, ang kwento kasi sinabi, nung pumasok si Daniel sa dressing room, naglabasan lahat ng glam team. Of course, nakasara yung door nun. So, paano may lulusot na picture? Oo nga. So, hindi siya ganyan ba kahabang, parang ang haba-haba ng buhok. Oo nga, parang iba ng ano. But anyways, sa tingin mo, ayun nga, hindi mo ma-validate. Hindi ko Pero anong reaction mo if ever? Pag nagpunta, edi at least maganda. Maganda na actually, maayos naman silang dalawa eh. Diba? Okay lang sa akin ang ganyan. Kasi it's Christmas. Parang, kumbaga, ang ganda-ganda na, para magkapatawaran, diba? At the same time, ako sinabi ko yung patawaran. Oo. Magkapatawaran, hindi ba yung mga ganyan. Tapos, total maganda naman na nangyari kay Kathryn itong taon 2024. At ito naman si Daniel, though hindi naman naging maganda yung kanyang 2024, kahit paano, meron siyang na-realize. Okay. Di ba magandang realization din yung nangyari sa kanya? True. So sa akin, yung ganyan, okay lang. Mas maganda nang maging kaibigan ang isang nakaaway mo o yun ba, parang civil kayo, di ba, o nakasamaan mo ng loob, kaysa naman sa, di ba, for the rest of your life, meron kang kinikim-kim na hindi maganda. At saka if ever lang na pumasok ka, nagbigay ng flowers at tinanggap, kasi may ibang version naman, tinapon daw sa basurahan yung flowers, yung ibang version. So, parang pinalalabas na medyo galit pa rin si Kathryn kay Daniel. Ako naman, kung ginawa man yun ni Daniel, nagpunta ng at kumbaga nagbigay ng flowers, hindi naman nangangahulugan yun na parang ipagbalikan. Oo, parang, syempre, di ba, actually, kung totoong ginawa ni Daniel, ang lakas ng loob niya, at least, feeling ko kasi kilala naman niya si Kathryn, 'di ba? Pero Matagal silang naging sila, pero ako wala nang masyadong dating. For me, ang sa akin, medyo duda ako diyan. Bakit kinakailangan pa sa dressing room? Pwede naman siya pumunta sa bahay or kaya pwede padalang bulaklak. The mere fact na maraming makakakita sa kanya, 'di ba? Doon sa dressing room. 'Di ba? Parang anong purpose? Kung talagang sincere pang-publicity, gano'n. Hindi ko alam pero 'di ba, parang hindi ko makita ang point. Hindi naman sila magkasama, 'di ba? Pero ang kwento kasi, yun lang yung chance na wala si Mami Min Bernardo. Kung sa bahay nga naman malabo. So, yun talaga, parang may tumimbre lang na wala pa ang nanay ni Kathryn. So, doon nang ginawa dahil baka hindi pa rin ready si Daniel na harapin ang mother. Yun. Para sa akin, parang okay lang. Kasi parang, well, anyway. Ako naman, flowers lang yun nagbigay. So, dati,
again, babalikan ko lang, yung matagal naman silang nagsama at magkakilala talaga, nagkatulungan sila sa kanilang career, nagmahalan din naman sila. Kung hindi man naging maganda ang ending ng relationship nila, pero hindi mo naman sisirain ang buhay mo dahil lang sa sitwasyon na yon. Ako, I doubt na hindi pa nakaka-move on si Mami Min. Talaga? I doubt na hindi niya gusto si Daniel. Kasi syempre, mabait tong si Mami Min eh. Oo nga, pero si Daniel Mabait. nang sabing umiiwas at hindi pa ready. Pero, Halimbawa lang, ikaw binigyan ka ng ex mo ng bulaklak. Na parang, yun yung ex mo na halimbawa lang nanakit sa'yo ng gusto. Okay lang. Anong gagawin mo? okay lang. Tatanggapin ko bulaklak madali ka naman magpatawad. Anong gagawin ko kaysa na magka-cancer ako? Baka umabot sa cancer. Magkasakit ako. Hindi cancer pala, okay. magkasakit ako kasi yung nakaka-generate ng sakit kasi yung nagtatanim ka ng sama ng loob. Dapat total maganda naman, katulad yung sinasabi ko, maganda naman ang career mo, hindi ba? So para ako ang nagwagi, ako ang nasawi. Parang ganyan. Ako ang nasawi, ako ang nagwagi, di ba? Pero nasawi si okay lang tinanggap mo yung flowers, pero hindi naman nangangahulugan yun na back to texting friends na kayo, magsisimula uli kayo as friends. Well, hindi natin masabi. Bilog ang mundo, di ba? Pwede sigurong ganon. Siguro sa pamilya ni Mami Min, ano na yan parang okay na yan, gano'n. Pero wag na lang maging close ulit. Yun nga, ang sinasabi gano'n. ko. Pwede siguro pagbibigyan na mag-usap or something. Hindi naman siguro darating si Mami nakairap ng gano'n, mga gano'n. Kahit paano naman siguro meron namang magandang nagawa si Daniel para kay Catherine at saka sa pamilya. Oo, di ba nga nun, kinikwento nila na parang si Teka, lilinawin lang natin ha. Hindi pa namin pinagtatanggol ha. Hindi namin pinagtatanggol si Daniel. For that matter na sinasabi namin. Ang nililinaw lang namin dahil maganda ang career at siksiklig ang, di ba, ang pamilya Bernardo, para sa kanila yung mga ganyan. Hindi na dapat yung kumbaga, itinatanim ng sama ng loob. Ako din, actually, hindi ko nga pinagtatanggol si Daniel. Kung ikikwento ko lahat ng mga nabasa kong reaction ng mga fans tungkol sa ginawa niya, kung nangyari nga yun, matatinda talaga ang banat. Pero sa susunod na episode na lang natin yun, himay-himayin. But for now, si Catherine ay nagpapaka-dissenting babae. Dissenting babae talaga. Kung may mga ganyang sitwasyon, talagang siguro lang. Tsaka hindi naman nagtagal sa dressing room. Saglit na saglit lang yun. Parang inabot yung bulaklak. Kaya hindi ako naniniwalang, show yun eh. Hindi naman yun private nila. No? Ayun. Oo. Tsaka yung ang tawag dito, yung video na yan, parang, ang haba ng buhok ni Catherine. Samantala si Catherine dito. Parang dito lang yata. Ang bilis naman humaba ng buhok ni Catherine. Hindi, tsaka naman, ang bilis naman nun, yung parang, pagpasok ni Daniel ba, naka-ready na yung camera ng glam team ni Kasi definitely, makakakuha lang yan yung nasa loob, glam team. Pag ganyang kalaki, pero for sure, venue. Pero for sure, hindi naman pinalabas yung glam team. Lumabas daw ang glam team. Talaga? Oo. Sila mismo ang lumabas. Okay, ang bilis ng oras, imayin na natin.